Dinner muna tayo guys. Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapwa kong OFW, kumusta naman kayo dyan? Pag tayo ay mag-dinner, samahan niyo ako. Usap tayo dito. Panatin guys yung buhay abroad, no? Pag ganitong okasyon, Pasko, nakakalungkot lang. Yung gumugulo sa isipan natin kapag Pasko. Lalo na wala tayong may bibigay. Tapos napipresyo pa tayo dahil tayo yung hinihingian kasi akala nila abroad tayo ay may pera tayo. Pero sa mga kapwa kong OFW, kapag walang kayong naibigay, huwag kayong mag-guilty o huwag kayong mag-alala. May wala may magagawa natin, di ba? Tayo naman dito sa ibang bansa, itinutulog lang natin yung Pasko. Okay, nasa trabaho tayo. Pero masakit sa kalooban. Kung Pasko mag-isa ka lang, yung pakiramdam ganun guys, ang hirap. Sumasakit sa dibdib. Yung Pasko ikaw lang, tapos sila nakita mo yung mga pictures, mga gala, mga handa. Gatang sa kalooban guys, no? Siguro maraming nakaka-relate ng ganito. Yung gustong-gustong magpasko sa atin. Lagi na lang kinukumbinsi ang sarili na lilipas at lilipas din yung Pasko. Pero sa totoo lang talaga, gustong-gusto talaga namin makasama yung pamilya. Kaya ganun kalaki ang sakripisyo ng isang OFW na kamag-anak nyo, asawa nyo, biro nyo. Hindi matatawaran yung kanilang sakripisyo. Yung kahit anong bagay, kundi yung ang sakit ng sa kalooban, na kahit alam mong masaya ang pamilya mo dahil nga ay naibigay mo yung pangangailangan, nakapaghanda sila, nakabili ng kahit anong gusto nilang damit, sapatos, cellphone. Pero ikaw na nag-iisa ka lang, na akala nyo na masaya din kami habang sineselebrate namin, habang pinapanood namin kayo, habang nakikinig kami sa mga musika. Pero ang kalooban namin parang sasabog. Parang hindi mo alam kung saan ka huhugot. Lalo na kung yung hindi nakasanayan niya, nawala yung kanyang pamilya sa araw na mga ganitong araw. Kaya maraming nadidepress. Wala kasing gamot yung pangungulila. Yung kagustuhan mong makasama sila. Wala gusto. Kahit anong gawin mo dito, kahit bumili ka pa ng kahit anong gusto mo, walang makakapantay. Hindi nakakabawas sa nararamdaman ng pangungulila. Yung bigla ka na lang naiyak. Dahil alam mo talagang hindi mo makakasama sila sa ganitong kapaskuhan. Kaya bilib ako doon sa mga taong kagaya ng iba na talagang matapang, na talagang tanggap na nila sa sarili nila na mag-isa na lang sila sa pagharap ng ganitong araw. Sana diyan sa nasa Pilipinas, sana magiging mas priority nyo ang mga mahal nyo sa buhay na nasa ibang bansa. Sana mas marami kayong panahon at oras na makausap nyo sila kaysa anumang ginagawa nyo. Hindi dahilan na busy kayo sa mga bata, hindi dahilan dahil may mga ginagawa kayo, kundi sana bigyan nyo ng halaga, bigyan nyo ng oras araw-araw ang mga mahal nyo sa buhay.
Dahil yung kanyang paglayo, isa na yung decision na ginagawa niya dahil mahal kayo. Yung kanyang pagtanggal sa sarili niyang kaligayahan at mas nanaig sa kanyang puso at isipan yung pagmamahal niya, yung pagsasakripisyo niya, yung mga pagsisikap niya. Sana makita niyo yan. Sana hindi niyo nakikita yung kakulangan ng isang tao na mahal mo sa buhay na hindi agad na ibibigay sa inyo. Sana hindi lang doon na makikita niyo ang kakulangan ng tao. Kasi simulat sa Paul ng pagpunta niya dito, pagtungtong niya dito sa ibang bansa, isa na yun, pagsasakripisyo sa buhay niya na kahit hindi niya gusto, ginagawa niya dahil mahal kayo. Ganun yung mga mahal niyo sa buhay na nagsasakripisyo. At hindi niyo naman nabigyan ng pansin at hindi niyo man lang binigyan ng halaga ang anumang mga pagsasakripisyo ng taong mahal niyo o ng mahal niyo sa buhay na nagbibigay ng pagmamahal, ng kailaibang pagmamahal. Alam namin na hindi kagustuhan natin lahat na magkagustuhan na magkalayo. Pero dahil mas minahal kayo, mas mahal kayo, kaya kaysa sarili niya, kaya ginawa niya ang lahat. Dahil alam niya, mahal na mahal kayo. Sa mga anak, sana magkusang loob kayong iparamdam sa mga magulang niyo ang pagmamahal. Hindi dahil sa mayroong kayong pangangailangan sa kanya pang kumustahin, kausapin yung mga magulang niyo. Dahil sa dinami-dami na nakilala ko at nakausap ko, isa lang yung problema ng isang OFW, pamilya. Pamilya na hindi nagbibigay ng halaga sa kung ano man isinasakripisyo ng isang mahal nila sa buhay na nasa ibang bansa. Sila pa yung tipong galit kasi hindi agad na ibigay yung pangangailangan nila kaysa kumustahin nila ang taong nagsasakripisyo para sa kanila. Pasko, nagiging ordinary na lang sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa Middle East. Nagiging ordinary na lang sa isang kagaya ko na OFW sa ibang bansa na nandito sa Saudi Arabia na talagang iniisip na lang na pangkaraniwan na lang ang araw itong Kapaskuhan dahil wala na talaga kami magagawa kundi magtiis, kundi isipin na isang ordinaryong araw ang ganitong klaseng okasyon. Dinadaan sa tulog, dinadaan sa tawa, dinadaan sa pagtrabaho, dinadaan sa kung ano yung mga bagay para lang hindi mararamdaman niya ang sakit at hindi niya mararamdaman yung lungkot at hindi niya mararamdaman yung panghihinayang na sana kasama ako sa ganitong okasyon. Sa mga kapwa kong OFW, sa mampanig ng mundo, ituloy natin ang laban na kahit mahirap, panatilihin natin magiging masigla, panatilihin natin sa puso natin na kahit anumang okasyon na mapagdadaanan natin sa buhay na wala tayo para sa mga mahal natin sa buhay, iisipin lang natin, kaya nandito tayo dahil para sa kanila
o dahil sa pagmamahal natin sa kanila. Kumapit tayo doon sa pinapangarap natin. Balikan natin kung ano yung mga pinapangarap natin sa umpisa at lumaban at ituloy natin kung ano yung ating nasimulan hanggat hindi natin nakuha, hanggat hindi natin napagtagumpayan at uuwi at babalik sa ating mga mahal sa buhay na masaya at muli na magkakasama-sama. Kang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat ng mga kapwa kong OFW sa mampanig ng mundo. Tuloy ang laban sa anumang hamon ng buhay at manatiling masaya, masigla at ligtas sa anumang kapahamakan kung saan man kayo nagtatrabaho o saan mang bansa kayo na nagtatrabaho. Sa Pilipinas, maligayang Pasko po sa inyong lahat, sa mga kamag-anakan ko, sa parents ko, sa mga kapatid. Wala man akong maibibigay sa inyo. Pero yung aking pagmamahal ay walang humpay at manatiling nagmamahal at nagsusumikap para maibigay at mapagbigyan kayo sa kahit anong gusto nyo. Sana magbunga muli ang aming pagsusumikap dito sa ibang bansa sa darating na 2024 ay sana mas masaya pa at mas marami pang blessing na darating sa buhay natin. Dahil kahit papaano tayo ay makapagbigay muli ng saya at ng tuwa doon sa ating pamilya. Maligayang Pasko po. Magandang umaga sa lahat. Bye-bye!